Isa sa favorite cities ko in the world ang Tokyo. But it can be too intense for first-timers. Ang Sapporo naman, a bit extreme. Parati ko sinasabi na Osaka is the most ideal place to start. It is tourist-friendly, ang sarap ng pagkain, and napapalibutan to ng iba pang magagandang destinations like Kyoto, Kobe, and Nara. Pero paano ba magplano ng trip pa Osaka? Yan ang pag-uusapan natin in this video. So, dyan ka lang! Hey there, Peter! We are Vince and Josh. And sa 15 taon na naming bilang travel vloggers, ilang beses na rin kaming nakapagbalik-balik sa Osaka. Ang Osaka ang pangatlong pinakamalaking city sa Japan kung population ng usapan. Next only to Tokyo and Yokohama. Pero dahil ang Yokohama ay katabi lang and part ng Greater Tokyo Metropolitan Area, mas itinuturing ang Osaka as Japan's second city. Pero saang area ba sa Osaka dapat magstay? Paano ba pumunta sa city center from the airport? Saan okay kumain? Marami tayong i-discuss sa video na to make your Osaka trip smooth, hassle-free, kaya simulan na natin. Ito ang listahan ng mga travel essentials and recommendations namin if pupunta ka sa Osaka. But the first thing you need to know is that kailangan mo ng Japan visa para makapunta sa Osaka. May dalawang main types yan, tourist visa and visit visa. Depende kung may bibisitahin or mag-sponsor sa'yo doon or wala. But don't worry, isa to sa mga visa na relatively madali lang namang makuha. Gagawa kami ng separate video about Japan visa. So, itap mo lang ang subscribe button, ring the bell sa tabi nito, and then select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. We're on the road to 300,000 subscribers. Kung sa FB ka naman nanonood, join our 1 million strong community by liking and following this page too. Okay, balik tayo. So, yes, Japan Travel Essential number 1 is a Japan visa. Before your flight, best na i-accomplish mo na ang Visit Japan web form. Ito yung parang arrival card ng Japan. Although may option ka naman na doon gawin, mas okay kung i-complete mo na yan before the trip. Pagdating mo kasi doon, may dalawang main pila. Yung para sa nag-a-accomplish ng form na to and wala. And madalas, mas mabilis umusad ang pila ng meron na nitong Visit Japan web. Para magawa yung Visit Japan web, punta ka dito sa... Don't worry, hindi mo kailangan itong screenshot isa-isa. Just visit our travel master list sa thepoortraveler.net/masterlist and makikita mo dyan lahat ng requirements. Mga dapat mong i-book and even listahan ng mga hotels na na-try namin and ano yung comments namin sa bawat isa. Kailangan mo rin bayaran ng Philippine Travel Tax na 1,620 pesos. Pwedeng sa airport na or in advance online. You also need to decide kung paano ka kukuha ng panggastos mo pag andun ka na. Although yung most bigger establishments ay tumatanggap naman ng credit cards, and sa iba nga gumagana rin ng GCash Global Pay via Alipay, Japan is still predominantly cash country, lalo na sa mga smaller shops. Mas madali ang life kung may baong kang cash. Pwede ka naman magpapalit na dito sa Pinas, pero we usually just withdraw from ATM sa Japan na. Most credit cards ay may transaction fee lang na 110 to 220 yen. Depende sa amount, kung tama ang alala ko. Malaking bagay din kung meron kang internet mapa-SIM card man yan, pocket wifi, or eSIM. Sobrang useful niyan lalo na when using the public transportation sa Japan like trains, buses, and even kahit directions lang kapag naglalakad. Mamaya, mas i-explain ko kung paano mag-train and mag-bus. And syempre, just in case hingang ka sa immigration, mas okay din to prepare a copy of your return ticket and accommodation booking. Mapa-hotel, hostel, or apartment man yan. By the way, lahat ng mga binabanggit ko, makikita nyo rin sa TPT Travel Master List namin. Dito namin nilalagay lahat ng links na kailangan nyong malaman and recommendations. Pati lahat ng mga hotels na na-try namin and yung comments namin sa bawat isa. Just visit thepoortraveler.net/masterlist or click nyo lang ang link sa description.
Speaking of hotels, hindi naman mahirap maghanap ng mapapagstayan sa Osaka. Most of the attractions kasi ay within walking distance lang from a train station. So as long as malapit ang hotel or hostel mo sa station, you should be fine. But of course, some areas are better than others. In particular, there are 3 areas na para sa amin ay ideal lalo na for first-timers. Ang una ay ang Umeda or yung area surrounding Umeda Station and Osaka Station. Halos magkatabi lang tong dalawang stations, and these are the busiest and most connected stations in the city. Kahit na magde-day trip ka sa Kobe, Nara, or Kyoto, there's a big chance you'll make a connection here. Kaya naman most people consider this area as the center of the city kahit na nasa Kita Ward to or North Ward. Kung accessibility ang habol mo, dito ka magstay. Kung gusto mo naman sa district na talagang high energy and gusto mong nasa gitna ka lagi of the action, choose Namba and Dotonbori. Laging maraming tao dito kasi this area is a tourist attraction on its own. Lalo na tong street parallel to Dotonbori Canal. Malapit lang din dito ang Osaka City Air Terminal, which is the city's hub for buses papunta sa ibang prefectures like Hiroshima and Tottori. Pero if you'll be taking the Shinkansen sa trip na to, kunyari, if magde-day trip ka from Osaka to Okayama or Hiroshima or another prefecture, or if magsi-Shinkansen ka papunta sa next stop mo, for me, the best area is itong paligid sa Shin Osaka Station. Iba pa to sa Osaka Station ha. Emphasis on Shin, which means new. Itong Shin Osaka kasi serves both regular trains and bullet trains. Dito kami nagstay nitong most recent trip namin. Relatively quiet dito and marami ring kainan and convenience stores. Meron kaming separate video kung saan namin inisa-isa ang mga hotels, hostels, and apartments na napagstay namin dito sa Osaka and Kyoto rin. Or check out the link sa description. By the way, when looking for hotels, sa Klook kayo una mag-search and use our promo code ThePoorTravelerCloak for up to 300 pesos off. Sayang din yan, magagamit mo yan sa hotels, attractions, and tours. And you can use it up to 5 times. You can also visit these links to automatically redeem your discount voucher. May dalawang commercial airports sa Osaka, Itami Airport and Kansai Airport. Itami Airport is officially named Osaka International Airport. Pero kahit na may international sa pangalan, it primarily serves domestic flights. Most of the international traffic kasi has been transferred to the newer and bigger Kansai International Airport. So kung sa Pinas ka manggagaling, most likely ay sa Kansai Airport ka. Most major airlines around the world ay ito rin talaga ang ginagamit. The good news is, madalas na kasama tong Osaka sa mga sale. Yung huling biyahe namin dito, piece of fare namin nakuha yung ticket sa Cebu Pacific. So yung base fare ay 1 peso lang one way. Kasama lahat ng taxes and mag-add ng 20 kg baggage. Ang total dapat ay 6,249 pesos lang. Pero dahil nag-go flexi kami noon and magki-Christmas, so nagdagdag pa ako ng additional 20 kilos pa pauwi. So ang naging total ko ay 8,554 pesos. Pero again, if sure naman na kayo sa trip and wala naman kayong balak mag-shopping galore, kahit go easy lang ay sapat na. So, okay na yung 6,249 pesos dapat. Pagkalapag sa Kansai Airport, just follow the signs papunta sa immigration area. Before you reach the counters, mayroong isa pang section na may 2 pila. Isa para sa mga nag-visit Japan web and hindi. And as mentioned earlier, mas mabilis umusad yung mga meron na. So make sure na ginawa mo na yan in advance. Then pila ka na sa immigration counters. And after mo makalagpas, find your carousel number to pick up your bags. Paglabas mo sa arrival hall, pick upin mo na ang mga dapat mong i-claim like pocket wifi or SIM card. And may mga ATMs din dito kung saan pwede kang mag-withdraw ng cash. And paglabas mo ng arrival hall, you'll be greeted by the Kansai Airport train station.
If meron kang binook na pass online, hanapin mo rin ang JR West office dito and exchange your voucher with an actual pass. Nag-book kami ng JR Sanyo San-in Pass that time. So, dumaan talaga kami dito. Halos 1 oras ang tagal ng biyahe from Kansai Airport papunta sa city center. Pero hindi naman problema kasi marami namang transfers na pagpipilian. If by train ang preferred mode mo, may 2 railway companies na nag-ooperate dito, JR and Nankai. If nasa Namba ang hotel mo, Nankai has a direct line. May 2 main types of trains plying this route, Nankai Airport Express and Nankai Limited Express Rapid. Yung Nankai Airport Express, mas mura pero mas mabagal. Pero straightforward to. Just board the train and find a seat. Walang reservation na kailangan. Pero kung peak hours, you might end up na nakatayo na lang. If meron kang Kansai Railway Pass, covered na to so wala ka ng additional na babayaran. Yung pass na to works on most non-JR trains in Osaka and the region. Iba to sa JR Kansai Area Pass ha, yung pang JR trains lang. Itong Kansai Railway Pass kasi, bukod sa non-JR trains gumagana, pwede ring magamit on non-consecutive days, kaya mas flexible. Yung second train type is itong Nankai Limited Express Rapid. Mas mabilis, mas convenient, mas bougie. High-end train to na kulay blue and mukhang galing sa future. 35 minutes lang nasa Namba ka na. Pero you need to book in advance kung ito ang sasakyan mo and may additional na 520 yen na seat fee. If you'd rather take the bus to Namba, find one that will take you to the Osaka City Air Terminal, which is Namba's main bus terminal. It will usually take about an hour to reach Namba from the airport, depending on traffic condition. When you arrive, proceed to the counter for Okat Airport Bus, located at the arrival hall of Terminal 1. If your hotel is in Umeda, take the JR Kansai Airport line na nag-stop naman sa Osaka Station, which is located in the area. Malapit lang din to sa Umeda Subway Station. Regular train to, so fare lang ang babayaran mo. No need to reserve a seat. Pero kung ang sasakyan mo ay yung JR Limited Express Haruka, mas mabilis kang makakarating pero more than double ang pamasahe. May reserve and non-reserve option pero same lang ang presyo. May airport limousine bus din na may 3 stops around Osaka Station. Yung mga stops na to ay puro hotels, but it doesn't mean na dapat nakabook ka sa mga hotels na yon para makasakay. Alamin mo na lang kung ano ang nearest na hotel stop sa pinagstayan mo. Hindi lahat ng buses ay nag-stop sa lahat ng yan. May mga nag-skip ng stop. So to be sure, consult Google Maps or visit this page. Ilalagay ko na lang din sa description yung link. If you decide naman na sa Shin Osaka area magstay, ang dali lang puntahan. Kung nagtitipid ka, just follow the same directions papunta sa Osaka Station and then catch another train to Shin Osaka Station. Pero if may budget ka naman, the fastest and most convenient option is by taking the JR Limited Express Haruka na may stop sa Shin Osaka Station. 52 minutes and 3 stops lang, andun ka na. Walang transfers. Yun nga lang, medyo mahal talaga. Pero if may balak ka namang bumili rin ng JR Pass, mapa nationwide pass man yan, JR Kansai Area Pass, JR Kansai Wide Area Pass, and JR Sanyo San-in Pass, covered naman na yan. And hindi mo na kailangan magbayad ng additional. Nasa usapang passes na rin naman tayo. Dito sa Kansai region, sandamakmak ang mga tourist passes. Bukod sa Osaka Amazing Pass, andyan din ang JR West Kansai Area Pass, Kansai Wide Pass, Kansai Railway Pass, Kintetsu Rail Pass, and marami pang iba. Mas diniscuss namin to sa separate video. Panoorin nyo na lang yun after ng video na to kasi mas naidetalya namin. May article version din kami kung gusto nyo ng listahan talaga. Ilagay namin ang link sa description. Pero ito yung summarized version. Kung Osaka City lang, get Osaka Amazing Pass.
Pero kung pupunta ka rin sa ibang cities, dagdagan mo ng ibang passes. Ito yung mga i-consider mong bilhin. Kansai region including Osaka, Kobe, Nara, Kyoto, etc. Tapos JR lines, tapos consecutive days mo siyang gagamitin. JR West Kansai Area Pass naman. Kung Kansai region, kasama ang Osaka, Kobe, Nara, Kyoto, etc. Pero non-JR lines, tapos gagamitin mo siya non-consecutive days, Kansai Railway Pass, formerly Kansai True Pass. Osaka plus Kyoto na hindi kasama ang Arashiyama, Osaka Kyoto Sightseeing Pass naman. Osaka plus Kyoto plus Kobe in one day, Hankyu Hanshin one day pass naman. Tapos, if Kansai region plus Okayama, Tottori, or Takamatsu, JR West Kansai wide area pass naman. Pagdating naman sa IC cards, ang main character dito ay Aikoka. But other IC cards like Pasmo and Suica, gumagana din naman yan sa Osaka. Pero hindi ito passes ha. When you use any of these IC cards, nagbabayad ka pa rin for every trip. I-hover mo lang ang card sa reader and ayun na, makakalusot ka na. Bukod sa trains, magagamit mo rin to on buses, lockers, vendos, and even convenience stores. The easiest way para makapag-ikot-ikot sa Osaka ay mag-train or subway. Ibang level ang train system sa Osaka. Sobrang extensive. In theory, madali lang dapat. Pero in practice, nakakalito rin lalo na for first-timers. Minsan, kahit nasa tamang station ka naman or tamang side ka ng platform, may chance pa rin na maling train or minsan nga maling car ang masakyan mo. May mga trains kasi na naghihiwalay yung mga cars. Nakakaloka and nakakakaba. Kaya sobrang useful kung connected ka sa internet tapos Google Maps na lang. Sobrang reliable niyan sa Japan. Just enter yung origin and destination mo and sasabihin naman niya kung anong station ka dapat pumunta and anong train ang dapat sakyan. Gagawa kami ng separate video tutorial kung paano gamitin ang train system and even yung bus sa Japan. So subscribe kayo sa channel natin na to para ma-notify ka kapag na-upload na namin yon. Naranasan na naming mag-Osaka sa lahat ng seasons. Summer, autumn, winter, and spring. Lakas mo ka, Vilma Santos, di ba? Pero for us, late March to early spring for the cherry blossoms and mid to late November for the autumn foliage, ang best time talaga na mag-travel dito. Kaya for budget travelers, mas ideal ang autumn kasi mas konti na ang mga tao and bumababa na ang mga presyo. If budget is a concern, iwasan ng late March to August. Sa mga dates na to, pinaka-crowded ang mga attractions and mahal ang lahat. Ayun na muna for now. Sa susunod na video, iisa-isay naman natin ang mga attractions sa Osaka. Ano sa tingin nyo ang pinaka-worth it para sa amin? Universal Studios ba? Osaka Castle, Dotonbori, Team Lab Botanical Garden? Alamin next episode, kaya subscribe na and ring the bell para updated ka lagi kapag may new videos na. If you need more information about traveling around Japan, you'll find a comprehensive travel guide with a sample itinerary and budget breakdown on our website. Or check out tong travel master list namin kung saan nakalagay lahat ng essentials and recommendations namin. Just visit www.thepoortraveler.net/masterlist. If you have questions or you find this video useful, follow and tag us on Instagram, TikTok, Facebook, X, formerly Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler_L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!